Pinagpasko at magbabagong taon lang ba? O binigyan pa rin ng Christmas vacation o Christmas holiday or ipinakita pa rin ang diwa ng Pasko na dapat sama-sama ang pamilya? Ito yung mga pwedeng dahilan kung bakit hindi po na-file ang kaso at hindi po nagkaroon ng warrant of arrest at hindi nagkahulihan sa mga kilalang politiko sa Kongreso at Senado na isinasangkot sa graft and corruption, flood control scam. Kasi nga po, ilang araw lang naman. Diba? Halos isang linggo lang yan, mahigit-higit eh. Nang bago nagpasko, pagkatapos ng Pasko, bago magbagong taon. Pagdating ng address ng January, tapos na ang Pasko. Ngayon po ay holiday na, wala na ho talaga mangyari. Kaya yan ang aking paniniwala at observation sa mga otoridad. Pinairal pa rin ng Pilipino, para sa Pilipino, ang tunay na diwa ng Pasko. Magmahalan, magbigayan, mag-unawaan, pero yan ay pansamantala lamang. Lalo na sa may mga kaso at may pananagutan sa batas at sa bayan. Yan ang pinairal. Kaya asahan natin sa pagpasok ng bagong taon, January, ilang araw na lang, pagkatapos ng Pasko, massive na mga kaso, maramihang mga kaso, sunod-sunod na mga kaso, sunod-sunod na warrant of arrest ang ilalabas ng gobyerno at ng ating korte dahil yan ang proseso. Parang inisip nila na, itong pamilya ng senador, dating senador, pamilya ng congressman, dating congressman, kaya natin muna mag-enjoy sila ngayong panahon ng Pasko at bagong taon para kasama ang kailang pamilya. After nito ay kakasuhan at hulihin sila. Lahat yan ay non-bailable offense. Kung hindi nila ma-justify kung paano sila makalaya pag sila ay mahuli at kasuhan at mahuli, baka huling Pasko na nila ito. Sa susunod na mga Pasko, nasa kulungan sila. Yan ho ang pwedeng mangyari at nangyari. Kasi kung yung mapapansin, kaliwa kanan ang announcement ng presidente, ng ICI, Ombudsman, DOJ, at saka DPWH, Secretary. Lahat sila nagsabi, bago magpasko, makukulong. Pero hindi nangyari. Iilan lang ang nakulong. Walang politikong nakulong. Kahit na may mga warrant of arrest. Maraming mga kaso nakabinbin sa Office of the Ombudsman galing sa ICI. Hindi pa na-forward sa Sandigang Bayan. So, palilipasin lang ho itong Christmas season. Pagpasok ng bagong taon, inuulit ko, 2026 na po yan. Ilang araw na lang. Tandaan nyo, sunod-sunod na po ang mga kaso at pag-i-issue ng warrant of arrest. Hulihan na yan. Hindi lang sa flood control scam. Marami pong mga kaso ang nasa korte na. Kung yung mga gunita, yung missing sabungero, ipinala yung kaso. Meron akong kinasuhan dyan. Susunod din dyan, warrant of arrest. Yung qualified human trafficking tungkol sa pogo, sugal at iba pa. May mga kaso rin yan, may warrant of arrest. Kaya po, pagpasok ng bagong taon, tandaan nyo sinasabi ko, huwag na kayo magulat. Ngayon palang ina-advance na natin ang impormasyon. Sa ating opinion, analysis sa mga sitwasyon, at may pinanghuhugutan tayo kung bakit pinairal pansamantala ang Kapaskuhan, kulturang Pilipinong nagbibigayan muna, nagmamahal at nag-uunawaan, pero pagkatapos ng okasyon, batas na ipapairal, rule of law, dahil ang mga Pilipino ay naghihintay. Ang mga Pilipino ay kumplena biktima ng korupsyon. Kaya ang mga Pilipino ang dapat sundin, panagutin ng gobyerno ang lahat ng may kinalaman sa korupsyon. At yan po ay mangyayari. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung mga senador, congressman, dati at kasalukuyan, mga kontraktor at mga engineer at iba pa, di pa rin tapos ang problema nyo. Pansamantala lang kayong nakalaya at malaya kasama ang pamilya ngayong panahon ito.
darating din ang oras at araw. Uusigin kayo ng batas. Pananagutin kayo ng taong bayan at ng batas sa inyong ginawang posibleng pagsasamantala, pagpapayaman sa pera ng bayan, pagpaparti-parte ng 20, 25, 30% commission sa mga project, ghost project at iba pa. Hindi po yan matatapos ngayong taon. Sa pagpasok ng bagong taon, yan ang matinding galawan. Abangan at susubaybayan natin lahat. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Merry Christmas muli. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Sunod na ating pag-usapan. Itong, kanina banggit ko yung tungkol dun sa bungero, missing sa bungero. Bah, parang kino-question ng kampo ni Atong Ang, yung isa sa mga kinasuhan dyan ng kidnapping with homicide, kidnapping for illegal detention, non-bailable offense, para daw inaabuso ng DILG, para daw masyadong negative ang mga comment ng DILG. Sabi ba tayo magagawa? Ang DILG ang nagpapatupad ng batas. Sila ang nag-imbestiga, under nila ang PNP. Tapos sila ang gobyerno nag-file ng kaso. Natural. Magiging agresibo ang gobyerno sa kung anong ginawa at ano ang mga kaso at kung paano ang gagawin. Pero mukhang hindi matanggap ng kampo ni Mr. Ang ganyang mga announcement na para daw guilty sila, para bang kinukondisyon ng mga tao na sila may kasalanan. Hindi pa naman. Yun namang pagpapail ng kaso ay parte ng rule of law. Yan yung pagkakataong may pagtanggol ng lahat ng akusado ang kanilang karapatan sa paglilitis. Kung ano man ang sinasabi ng gobyerno after ng mga investigasyon, findings, at pagpapail ng kaso, karapatan nila yun. Hindi naman nila pinangungunahan. Dahil ang kaso, pag naipal, ang korte ang merong eksklusibo na karapatan, kapangyarihan kung anong gagawin sa kaso, base sa dokumento, sa testigo, at iba pa. Yun po yun. Pero siyempre, hindi natin masisi yung kampo ng mga akusado na parang natatalo sila sa publicity at mga statement. Wala tayong magagawa. Estado yan eh. Hindi mo naman pwedeng pagbawalan ng pulis, DOJ, at saka DILG na magsalita at magkomento kapag tinatanong kasi talagang nahirapan silang matapos yung investigasyon yan. Nangyari ang missing sa bungero noong 2021 to 2022. Yan pong yung sabong, isabong, at pogo, yan po yung na-promote ng mga sugal doon sa nakaraang gobyerno. Na ang kailang paniniwala, kikita ang gobyerno, makikinabang ang mga Pilipino, pero nakabaliktaran, ginawa hong palabigasan, inabuso ng mga korap. Both government and private sector hanggang umutang pa ng buhay. Kaya no one is above the law. Mananagot talaga ang dapat managot. Justice for all victims. Please like and share.